Ang pait ng pagkawala ni nanay, hindi pa man humuhupa sa dibdib ko. Heto na sila, ang pamilya Zaragoza. Hindi lang dala ang kanilang pakikiramay, kundi ang isang kasunduang mas masakit pa sa libo-libong karayom na itutusok sa puso ko. Ang ipakasal ako sa anak nilang kailanman ay hindi ko pinangarap, ni hindi ko nga kilala. Isang gabi. Isang gabi pa lang ang lumilipas mula nang pumikit si nanay magpakailanman, pero ang kapalit ng bawat hikbi ko ay tila ba ang pagkakadena ng aking kinabukasan. Nakatulala lang ako sa litrato ni nanay sa ibabaw ng kanyang ataol. Ang mga puting rosas na nakapalibot dito, karamihan ay bigay ng mga Zaragoza. Si Don Ricardo Zaragoza, ang haligi ng kanilang pamilya, ang among pinaglingkuran ni Lola Sabel, ang lola sa tuhod na nag-aruga sa amin ni nanay, sa halos buong buhay nito. Kasama niya ang asawang si Senora Matilda, na kahit sa gitna ng aming munting kapilya, ay bakas ang karangyaan sa bawat kilos at pananalita. At si Colin. Si Colin Zaragoza, ang tagapagmana, ang kinatatakutang sihi ng kanilang imperyo, ang lalaking nakatayo roon na parang estatwa, walang bahid ng anumang emosyon, liban siguro sa pagkainip. Ang burol ay payak. Ang mga dingding ng kapilya ay saksi sa aming kahirapan, sa aming simpleng pamumuhay. Ang mga nakikilamay, bukod sa amin ni Lola Sabel, ay ilang kapitbahay na minsan inatulungan ni nanay sa kanyang pananahi, o mga kaibigan ni Lola sa kanilang prayer group. Ang hangin ay mabigat sa kalungkutan hanggang sa dumating ang mga Zaragoza, lula ng kanilang mga kumikinang nasasakyan na tila ba isang eksena sa pelikula ang kanilang pagpasok. Agaw pansin. Nisha, iha, ang malumanay ngunit may bigat na boses ni Don Ricardo. Taos puso kaming nakikiramay. Malaking kawalan si Elena. Isang tipid na tango lang ang naisagot ko. Ano pa nga ba? Ang mga salita ay tila naipit sa aking lalamunan, kasama ng luhang pinipigilang bumagsak. Si nanay. Ang aking lakas, ang aking gabay. Bigla na lang siyang nawala. Isang atake sa puso raw, sabi ng doktor sa pampublikong ospital. Parang kahapon lang, pinaplansa niya ang gusot kong uniforme para sa aking part-time job sa isang maliit na bakery. Ngayon, abo na lang ang kanyang mga pangarap para sa akin. Si Senora Matilda, lumapit at marahang humaplos sa aking braso. Magpakatatag ka, Nisha. Nandito kami para sa inyo. Ngunit ang kanyang mga mata, may ibang kislap, isang kislap na nagbabadya ng kung anong hindi ko pa mawari. Si Colin. Si Colin. Nanatili siyang nakatayo sa likuran ng kanyang mga magulang, ang mukha ay parang maskarang walang anumang mababasa. Matangkad, makisig, ang tipo ng lalaking laman ng mga pangarap ng kababaihan. Ngunit para sa akin, isa siyang anino, isang nilalang mula sa ibang dimensyon. Ni hindi man lang niya ako sinulyapan. Para bang isa lang akong kurtina, o isang upuang nakaharang sa kanyang dinaraanan. Matapos ang ilang dekahong salita ng pakikiramay, inihiwalay ni Don Ricardo si Lola Sabel. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa anyo ni Lola. Ang pamumugto ng mga mata, dahil sa pag-iyak ay napalitan ng hindi makapaniwalang titig, pagkatapos ay pagkalito, at sa huli, isang anyo ng pagsuko na may kasamang matinding kirot. Ilang saglit pa, nilapitan ako ni Lola Sabel, nanginginig ang mga labi, ang mga mata ay muling nabasa ng panibagong mga luha. Apo ko, halos pabulong niyang sabi, basag ang tinig. May nais sabihin sa iyo si Don Ricardo. Isang mahalagang bagay. Iginya ako ni Lola patungo sa isang tahimik na sulok, sa paanan ng imahen ng Mater Dolorosa. Doon, sa harap ng nagdadalamhating berhen, inilatag nila ang kanilang alok, o mas tamang sabihin, ang kanilang kondisyon. Nisha, panimula ni Don Ricardo, ang kanyang tono ay seryoso, walang paligoy-ligoy. Alam kong napakabigat ng aming hihilingin, lalo na ngayong nagluluksa ka. Ngunit ito ang tanging paraan na aming nakikita. Nangunot ang aking noo. Paraan? Para saan? Anong kaguluhan na naman ito? Malaki ang utang na loob ng aming pamilya kay Lola Sabel mo, pagpapatuloy niya. Siya ang nag-alaga kay Colin mula pagkabata. At ang iyong ina, si Elena, itinuring na rin naming parang kapamilya. Sa loob ng maraming dekada, naging matapat kayo sa amin. Si Lola Sabel, tumatangis na tumango. Totoo yan, apo. Utang natin sa kanila ang bubong na ating sinisilungan, ang tinapos mong high school, ang gamot ko di. At bilang ganti sa lahat ng iyon, dugtong ni Don Ricardo,
at dito na nagsimulang tumambol ng pagkalakas-lakas ang aking dibdib. Ang tanging hiling namin ay pakasalan mo ang aming anak, si Colin. Parang bombang sumabog sa aking pandinig ang mga salitang iyon. Ano? Pakasalan si Colin? Ang aroganteng sihi na ito na ni pangalan ko yata ay hindi alam. Ang lalaking tila diring-diri sa mundong ginagalawan ko. Pipo. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko po kayo maintindihan. Bakit ako? May mga bagay na hindi mo na kailangang malaman pa, iha, sabad ni Senora Matilda, na tila isang reyna na nag-uutos. Basta't ang kasal na ito ay kailangan. Para sa ikabubuti ng lahat. Lalo na sa kinabukasan mo. Kinabukasan ko. Ang kinabukasang inihahain nila ay isang haulang ginto. Hindi ko po mahal si Sir Colin, git ko, nanginginig na ang aking boses, ang mga luha ay nagbabadyang bumagsak. At sigurado po akong ganoon din siya sa akin. Napabaling ang tingin ko kay Colin. Nakatayo pa rin siya roon, malamig ang mga mata, tila ba pinapanood ang isang dula na hindi niya gusto ang script. Ang pag-ibig, natututunan yan, iha, sabi ni Senora Matilda, may pilit na ngiti sa kanyang mga labing pula. Isang kasinungalingan. Si Lola Sabel ang dumurog sa natitira ko pang pag-asa. Lumapit siya, hinawakan ng mahigpit ang aking mga kamay. Apo, parang awa mo na. Para sa akin. Para kay Elena. Alam kong ito rin ang nanaisin niya. Isang seguridad para sa'yo, apo ko. Lola naman. Si nanay. Hindi siya papayag dito. Ang pangarap ni nanay para sa akin ay simple lang, makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng disenteng trabaho, at lumagay sa tahimik piling ng lalaking tunay kong minamahal. Hindi ito. Hindi isang transaksyon. Wala na tayong matitirhan, ni siya, anak, humahagulgol na si Lola. Ang lupa ng bahay natin sa kanila. Ang trabaho ko bilang labandera sa kanila hanggang kailan ko pa kakayanin. Kapag hindi ka pumayag saan tayo pupunta? Kakalagkarin ko ba ang matanda kong katawan sa lansangan? Ang mga salitang iyon. Tumagos. Dumurog. Saan kami pupulutin? Si Lola, mahina na. Ako, isang high school graduate na ang tanging alam na trabaho ay magtinda ng tinapay at maglaba. Ang kakarampot na naipon ni nanay ay maubos din. Napatingin ako kay Colin. Sa pagkakataong ito, sinalubong niya ang aking tingin. Malamig. Mapang-uyam. Ang kanyang mga matay nangungusap ng wala kang halaga. Sa sandaling iyon, isang matinding galit ang kumulo sa aking dibdib. Galit sa kanila sa kawalan ng katarungan sa sarili ko dahil sa aking kahinaan. Kailan po ang kasal? Tanong ko, ang boses ko'y parang nagmula sa ilalim ng lupa, walang buhay, walang pag-asa. Isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Ricardo. Agad-agad, iha. Pagkatapos ng libing ni Elena. Gusto kong isigaw ang lahat ng sakit, lahat ng pagtutol. Ngunit sino ako para tumanggi? Isang hamak na utusan na ngayon ay itataas ang antas, bilang asawa ng isang ngunit sa puso ko, isa pa ring alipin. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang mabilis na pelikula ng kalbaryo. Inihatid namin si nanay sa kanyang huling hantungan. Ang aking mga luha ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa aking sariling libing, ang libing ng aking mga pangarap. At gaya ng kanilang sinabi, pagkatapos ng libing, isinagawa ang kasal. Isang kasal na walang paghahanda, walang imbitado, walang saya. Isang simpleng puting bestida na tila hinugot lang sa bowl ang isinuot ko. Sa maliit na kapilya, sa harap ng parehong altar kung saan inilagak ang mga labi ni nanay, doon ako ikinasal. Ang mga bisita, ang pamilya Zaragoza, si Lola Sabel na walang tigil ang pagluha, at ako, ang nobyang nagluluksa. Si Colin, nakabihis ng itim na Amerikana, ang mukha'y mas madilim pa sa kanyang kasuotan. Habang naglalakad ako sa pasilyo, akay ni Lola Sabel, ramdam ko ang mga mapanuring mata ng mga Zaragoza. Si Don Ricardo, pilit ang ngiti. Si Senora Matilda, may pagkasatisfy sa mukha. Si Colin, ni hindi ako sinulyapan. Naghintay lang siya sa dulo ng altar, ang mga kamay ay nakapamulsa, tila ba isang obligasyong kailangan niyang tapusin agad. Mabilis ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay parang hangin lang sa aking tainga.
Nang bigkasin ko ang TA-do para kong tinatakan ang sarili kong hatol. Nang isuot ni Colin ang singsing sa aking daliri, isang singsing na kasing lamig ng yelo, kasing lamig ng kanyang pakikitungo, naramdaman ko ang tuluyang pagkamatay ng anumang pag-asang namumuo sa aking puso. Walang halik. Walang yakap. Pagkatapos ng "You May Now Kiss the Bride", tumalikod agad si Colin at naunang lumabas ng kapilya. Isang tahimik na hapunan ang sumunod sa mansyon ng mga Zaragoza. Isang palasyo na para sa akin ay isang napakagandang kulungan. Si Lola Sabel, paminsan-minsan akong sinusulyapan, ang mga matay puno ng awa at pag-aalala. Ako naman, nakayuko lang, nilalasap ang bawat subo ng pagkain na parang lason. At dumating ang kinatatakutan kong sandali. Inanunsyo ni Don Ricardo na oras na para kami ni Colin ay magtungo sa aming silid. Ang aming silid tulugan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking buong pagkatao. Ang silid ay malawak, marangya at nakakasilaw sa karangyaan. Isang king-sized bed ang nasa gitna, napapalibutan ng mga antigong kasangkapan. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang halaga. Pumasok si Colin, hindi pa rin ako tinitingnan. Dumiretso siya sa isang walk-in closet at naglabas ng mga damit. Sa guest room ka matutulog, anya, ang boses ay kasing tigas ng bakal, walang anumang emosyon. Napamaang ako. Aano po? Sa wakas, humarap siya. Ang kanyang mga mata nanlilisik sa galit sa pagkasuklam. Dahan-dahan siyang lumapit, at bawat hakbang niya ay parang dagdag na pabigat sa aking dibdib. Ano ang akala mo? Tanong niya, ang boses ay mababa, ng uyam. Dahil may pirma na tayo sa papel, asawa na ang turing ko sa'yo. Huwag kang mangarap, babae. Napaatras ako, nasasaktan sa bawat salitang kanyang binibitiwan. Isa ka lang kasunduan, mariin niyang sabi, ang mga salita ay parang mga patalim na humihiwa sa aking pagkatao. Isang negosasyon. Isang bagay na kailangan kong tiisin para sa kumpanya. Tumigil siya sa mismong harapan ko, ang mukha namin ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy ko ang alak sa kanyang hininga, kasama ng mamahalin niyang pabango. Isang kombinasyong nakasusuka. Kaya huwag na huwag kang aasa na kikilalanin kitang asawa, ang huling mga salita niya, puno ng pagbabanta. Dahil sa mga mata ko, isinipat niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong basahang marumi. Alipin ka man o asawa, pareho lang ang tingin ko sa'yo. Naintindihan mo? Pagkasabi niyon, tinalikuran niya ako at walang lingon likod na lumabas ng silid. Ang malakas na pagbagsak ng pinto ay tila isang tuldok sa aking miserable ng kapalaran. Naiwan akong mag-isa sa napakalaking silid. Nanginginig. Luhaan. Ang kanyang mga salita, paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Alipin. Kasunduan. Walang halaga. Sa gabing iyon, ang unang gabi ng aking kasal, hindi ako nahiga sa malambot na kama. Doon ako sa malamig na sahig, sa tabi ng bintana, niyakap ang aking mga tuhod, at umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luhang pumapatak. Ang lamig ng marmol ay sumasalamin sa lamig ng aking puso, sa lamig ng buhay na haharapin ko sa piling ng lalaking ipinagkait sa akin ang karapatang mahalin at igalang. Ito ang simula. Ang simula ng aking pagiging asawa ni Colin Zaragoza. Ang simula ng aking kalbaryo. Lumipat ako sa mansyon ng mga Zaragoza sa Barangay San Isidro, kinabukasan din dala ko ang isang maliit na maleta na naglalaman ng ilang pirasong damit, ilang lumang libro, at ang bigat ng mundong pinapasan ko. Ang mansyon, sa unang tingin, ay parang isang paraiso, malawak na hardin, kumikinang na mga sahig, mga pinturang gawa ng mga sikat na artistang nakasabit sa dingding. Ngunit para sa akin, ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng salitang, hindi ka bagay dito. Si Lola Sabel, naiwan sa dati naming bahay. Iyon daw ang utos ni Senora Matilda. Masyado na raw matanda si Lola para mag-alaga pa sa akin sa mansyon. Ang totoo, alam kong gusto lang nilang ilayo sa akin ang kaisa-isang taong maaaring kumampi sa akin dito sa loob ng haulang ito. Paminsan-minsan, dinadalaw ako ni Lola, palihim na nag-aabot ng konting pagkain o di kaya ay mga salitang pampalubag loob. Ngunit ang mga dalaw niya ay laging limitado, laging may matang nakabantay. Ang buhay ko sa mansyon ay parang isang eksena sa isang silent film. Ako ang bida, pero walang linya, walang emosyon na pinapakita sa iba. Si Colin, ang aking asawa, ay itinuring akong parang hangin. Literal na hangin.
Kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo, sa sala, o kahit sa hapagkainan, para lang akong isang multo na hindi niya nakikita. Walang salita, walang sulyap, walang anumang pagkilala na ako ay asawa niya, o kahit na isang tao lang nakasama niya sa iisang bubong. Sa umaga, gigising ako ng maaga, bago pa man sumikat ang araw. Pupunta ako sa kusina, kung saan ang mga katulong ay abala na sa paghahanda ng agahan. Noong una, sinubukan kong tumulong. Ako na po dyan, manang, alok ko sa matandang kusinera. Ngunit isang matalim na tingin lang mula kay Senora Matilda, na nagkataong napadaan ang sumagot sa akin. Hayaan mo sila, Nisha. Hindi ka dinala dito para maging katulong. Ang kanyang mga salita ay tila ba isang paalala na kahit anong gawin ko, hindi ako magiging bahagi ng kanilang mundo, pero hindi rin ako katulad ng mga utusan. Isa akong bagay na hindi nila alam kung saan ilalagay. Kaya naman, nagpasya akong gawin ang mga bagay na inaasahan sa isang asawa, kahit pa hindi niya ako kinikilala. Ipaghahanda ko siya ng agahan. Aayusin ko ang kanyang mga damit na isusuot. Pupunasan ko ang alikabok sa kanyang study table. Lahat ng iyon, ginagawa ko ng tahimik, umaasang sa isang iglap ay mapapansin niya ako, o kahit man lang magpasalamat. Pero wala. Isang umaga, nagising ako ng mas maaga kaysa dati. Napanaginipan ko si nanay. Sabi niya, alagaan ko raw ang sarili ko. Kaya't bumangon ako, puno ng bagong determinasyon. Nagluto ako ng paborito niyang sinangag na may maraming bawang, pritong itlog na may malasadong pula, at longganisang lokban na alam kong paborito rin ni Colin, narinig ko kasing binanggit iyon minsan ni Don Ricardo. Inihanda ko ang mesa ng maayos, may bulaklak pa akong pinitas mula sa hardin. Nang bumaba si Colin, amoy na ang bango ng niluto ko. Huminto siya saglit sa tapat ng dining area. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang bahagyang paggalaw ng kanyang ulo, tila ba sinusundan ang amoy. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nagpatuloy lang siya sa paglalakad palabas ng pinto, diretso sa kanyang sasakyan, ni hindi man lang sumulyap sa mesang pinaghirapan ko. Naiwan akong nakatayo roon, kasama ang lumalamig na agahan, at ang pusong unti-unting dinudurog ng kanyang hindi pagpansin. Ang mga katulong, nakatingin sa akin, puno ng awa. Si Manang Fe, ang pinakamatandang katulong sa bahay, lumapit sa akin. Hayaan mo na, iha. Ganyan talaga si Sir Colin. Simula nang mangyari yung insidente, hindi na niya itinuloy ang sasabihin, pero alam kong may malalim na dahilan ang lamig ng pakikitungo ni Colin. Ngunit anuman iyon, hindi pa rin sapat na dahilan para iparamdam niya sa akin na isa akong basura. Hindi lang sa agahan. Kahit sa tanghalian o hapunan, kapag nagkakataong sabay kaming kumakain, kasama ang kanyang mga magulang, para lang akong dekorasyon sa mesa. Sila-sila lang ang nag-uusap tungkol sa negosyo, sa mga party na kanilang dadaluhan, sa mga bagong ari-arian na kanilang nabili. Ako, tahimik lang na kumakain, o minsan, nagkukunwaring kumakain, dahil ang totoo, wala na akong ganang lumunok. Minsan, sinubukan kong kausapin siya. Gabi na iyon, nasa study room siya, abala sa kanyang laptop. Kumatok ako ng dahan-dahan. Hindi siya sumagot. Kumatok ulit ako. Sir Colin, tawag ko. What? Iritadong sagot niya, hindi pa rin tumitingin sa akin. Gusto ko lang po sanang magtanong kung may kailangan kayo. Kape po? Oh, tea. Wala. Lumabas ka na, putol niya sa akin, ang boses ay malamig at walang pasensya. Tumalikod na lang ako, dala ang isa na namang kabiguan. Ang hirap. Ang hirap mabuhay sa isang bahay kung saan pakiramdam mo ay isa kang anino, isang multong hindi nakikita, hindi naririnig. Ang pinakamasakit na nangyari ay isang gabing malakas ang ulan. Galing ako sa simbahan. Medyo ginabi ako dahil nag-alay ako ng dasal para kay nanay at para na rin sa sarili ko, humihingi ng lakas. Pag-uwi ko sa mansyon, nakasara na ang malaking gate. Kumatok ako pero walang sumasagot. Ang ulan ay bumubuhos na parang talon. Basang-basa na ako. Sumilip ako sa intercom pero walang ilaw. Sinubukan kong tawagan ang telepono sa loob ng bahay gamit ang luma kong cellphone, pero walang sumasagot. Nakita ko ang ilaw sa silid ni Colin. Alam kong gising pa siya. Kumatok ako ng malakas sa gate, sumisigaw. Colin! Sir Colin! Palabasin niyo po ako. Ngunit walang nangyari.
Ang tanging naririnig ko lang ay ang lagaslas ng ulan at ang kulog na dumadagundong. Nanghihina na ako sa lamig at pagod. Sumandal ako sa pader ng gate, umiiyak. Bakit ganito? Ano bang kasalanan ko sa kanya para tratuhin niya ako ng ganito? Hindi ko naman ginustong mapunta sa sitwasyong ito. Maya-maya, may isang gwardiya na nagpapatrolya ang nakakita sa akin. Siya ang nagbukas ng gate. Maamne siya. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Kanina pa po kayo, tanong niya, halatang nag-aalala. Nakasara po kasi walang nagbubukas, sagot ko, nanginginig sa ginaw. Iginyan niya ako papasok. Pagdating namin sa pintuan ng mansyon, nandoon si Colin, nakatayo, nakahalukip-kip, ang mukha'y walang emosyon. Nakita niya akong basang-basa, nanginginig, pero wala man lang siyang sinabi. Tumalikod lang siya at pumasok ulit sa kanyang silid. Si Manang Fei ang sumalubong sa akin, dala ang isang makapal na tuwalya. Diyos ko, iha! Anong nangyari sa'yo? Pinunasan niya ako, inalalayan papunta sa aking silid, ang guest room na nagsisilbing kulungan ko. Habang nagbibihis ako, hindi ko mapigilan ang paghikbi. Ang sakit. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagwawalang bahala niya. Kahit aso, hindi niya siguro gaganyanin. Pero ako, asawa niya sa papel, hinayaan niyang mabasa sa ulan, magmukhang kawawa. Kinabukasan, nilagnat ako. Mataas ang lagnat ko at masama ang pakiramdam ko. Si Manang Fei ang nag-alaga sa akin. Siya ang nagdala ng pagkain sa aking silid, siya ang nagpupunas sa akin ng maligamam na tubig. Si Colin? Ni anino niya, hindi ko nakita. Siguro, masaya pa siyang nagkasakit ako. Isang problema na naman ang nabawa sa kanya. Dumating si Lola Sabel para dalawin ako. Nakita niya ang kalagayan ko. Umiyak siya. Apo, hindi mo na kaya ito. Umalis ka na dito, sabi niya. Lola, saan naman po ako pupunta, sagot ko. At paano kayo? Huwag mo akong alalahanin, apo. Ang mahalaga, ikaw. Nasasaktan akong nakikita kang ganito. Niyakap ko si Lola. Sa mga bisig niya lang ako nakakaramdam ng tunay na pagmamahal at pagkalinga. Lumipas ang ilang araw, gumaling na ako. Ngunit ang sugat sa puso ko, lalo lang lumalim. Ang bawat araw na dumadaan ay isang paalala ng aking kalagayan. Isa akong asawa na hindi kinikilala, isang babaeng binabalewala. Ang mansyon ay naging isang malamig na piitan, at si Colin ang berdugong walang puso. Minsan, sa gitna ng gabi, napapaisip ako. Hanggang kailan ko ito kakayanin? May katapusan ba ang paghihirap kong ito? O habang buhay na lang akong magiging isang anino sa buhay ni Colin Zaragoza? Ang lungkot ay parang isang kumot na bumabalot sa buo kong pagkatao. Ang tampuhan namin ni Colin, kung matatawag mang tampuhan ang isang sitwasyon, kung saan ako lang naman ang nasasaktan at siya ay walang pakialam, ay parang isang malalim na bangin na hindi ko alam kung paano tatawirin. Pero sa kabila ng lahat, may isang munting tinig sa aking puso na nagsasabing, lumaban ka. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para kay nanay. Hindi ako dapat magpatalo sa kalungkutan. Kahit pa itinuturing niya akong parang hangin, sisiguraduhin kong sa paglipas ng panahon, mararamdaman niya ang aking presensya. Kahit pa ang presensyang iyon ay magdudulot sa kanya ng inis o galit. Basta't malaman niyang nandito ako at hindi ako basta-basta susuko. Iyon ang bago kong pangako sa sarili ko, habang pinagmamasdan ko ang buwang nakasilip sa bintana ng aking silid. Isang malamlam na buwan, parang ako, nag-iisa sa gitna ng kadiliman, ngunit patuloy na nagbibigay ng sarili nitong liwanag, gaano man kaliit. Hindi ako magpapatalo. Kinabukasan, kahit may kaunting sama pa rin ang loob dahil sa nangyari noong gabing umuulan, pinilit kong bumangon ng may bagong sigla. Naghanda ulit ako ng agahan, hindi na kasing ingrande ng dati, pero sapat na para sa isang tao. Isang simpleng tusino, sinangag at kape. Inilagay ko ito sa tray at dinala sa tapat ng study room ni Colin. Kumatok ako. Walang sagot. Kumatok ulit ako, medyo mas malakas. Sir Colin? Agahan niyo po. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Colin, nakasuot ng pambahay na sutla, halatang kagigising lang. Ang buhok niya ay medyo magulo pa, at may bakas ng pagkairita sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang tray na hawak ko,
pagkatapos ay ako, na para bang isa akong salisladi na nag-aalok ng kung anong produkto. Hindi ako nagugutom, malamig niyang sabi, at akmang isasara na ulit ang pinto. Pero sayang naman po kung hindi niyo kakainin, sabi ko, medyo may panginginig sa boses, ngunit pinilit kong magpakatatag. Pinaghirapan ko po itong lutuin. Tinitigan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri ang bawat kilos ko. Hindi kita inutusang magluto para sa akin. Alam ko po, sagot ko. Pero asawa niyo po ako. Karapatan ko pong pagsilbihan kayo. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ko nang hindi ko namamalayan. Siguro, dala na rin ng matinding pagnanais na mapansin niya ako, kahit sa anong paraan. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Asawa? Isang salita lang yan sa papel, Nisha. Huwag mong masyadong siniseryoso. Aray. Ang sakit. Para na namang may tumusok sa puso ko. Ngunit hindi ako nagpatinag. Itinaas ko ang tray. Kahit na po. Tanggapin niyo na po ito. Para naman po may laman ang tiyan niyo bago kayo magtrabaho. Nag-alinlangan siya saglit. Tumingin ulit siya sa pagkain pagkatapos ay sa akin. Sa wakas, kinuha niya ang tray, ngunit walang anumang salita ng pasasalamat. Isinara niya ang pinto ng malakas, na halos ikabingi ko. Naiwan akong nakatayo roon, hindi alam kung matutuwa ba ako, dahil tinanggap niya ang pagkain, o may inis dahil sa kawalan niya ng modo. Pero sa huli, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kahit papaano may nangyari. Hindi na ako tuluyang hangin. Ang mga sumunod na araw ay naging ganoon. Ipaghahanda ko siya ng pagkain, minsan agahan, minsan merienda. Minsan, tatanggapin niya ito ng walang imik. Minsan, tatanggihan niya. Minsan, makikita ko na lang naubos na ang pagkain sa tray na iniwan ko sa labas ng kanyang silid. Walang pasasalamat, walang pagkilala, pero sapat na iyon para sa akin. Sapat na ang malamang kinakain niya ang mga niluluto ko. Sinubukan ko ring linisin ang kanyang study room. Noong una, nagalit siya. Sino ang nagsabi sa'yong pumasok ka dito? Sigaw niya nang madatnan niya akong nagpupunas ng alikabok sa kanyang mga libro. Wala po, nauutal kong sagot. Nakita ko lang pong medyo magulo. Huwag mo nang ulitin ito, sabi niya, ngunit hindi na kasing tindi ng dati ang kanyang galit. Kinabukasan, ginawa ko ulit. At sa mga sumunod pang araw. Hindi na siya nagsalita. Hinahayaan niya na lang ako. Minsan, nadadatnan niya akong nag-aayos ng kanyang mga papel o naglalagay ng bulaklak sa maliit na florera sa kanyang mesa. Hindi siya umiimik pero alam kong napapansin niya. Isang hapon, habang naglilinis ako sa study room niya, nakita ko ang isang lumang picture frame na nakatumba sa ilalim ng mesa. Pinulot ko ito. Isang litrato ng isang masayang pamilya, si Don Ricardo, si Senora Matilda, isang batang Colin na nakangiti, at isang babaeng hindi ko kilala, ngunit napakaganda. Magkahawak kamay si Colin at ang babae, at sa kanilang mga mata, makikita ang pagmamahalan. Sino kaya siya? Biglang bumukas ang pinto. Si Colin. Nakita niya ang hawak kong litrato. Agad siyang lumapit at kinuha ito sa akin. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Huwag kang pakialamera, sabi niya, ang boses ay puno ng galit at sakit. Pasensya na po, sabi ko. Nakita ko lang po na nahulog. Itinago niya ang litrato sa drawer ng kanyang mesa at nilock ito. Pagkatapos, humarap siya sa akin. Lumabas ka na. Hindi na ako nakipagtalo. Lumabas ako ng silid, dala ang isang bagong katanungan sa aking isipan. Sino ang babae sa litrato? At bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Colin? Si Lola Sabel, sa isa sa kanyang mga palihim na pagdalaw, ang nagbigay ng kaunting liwanag. Siya si Clarissa, apo, sabi ni Lola, habang inaabutan ako ng paborito kong kakanin. Ang unang pag-ibig ni Colin. Ang babaeng dapat sana niyang pakakasalan. Ano po ang nangyari? Naaksidente sila, malungkot na sabi ni Lola. Si Colin lang ang nakaligtas. Si Clarissa hindi pinalad. Napatakip ako sa bibig. Kaya pala ganoon na lang ang lamig ni Colin. Kaya pala parang may malaking pader na nakaharang sa kanyang puso. Nawalan siya ng minamahal. At ako, ang ipinalit sa babaeng iyon, isang estrangherang hindi niya pinili, hindi niya minahal.
Bigla akong nakaramdam ng awa para kay Colin. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya sa akin, naintindihan ko kung saan nanggagaling ang kanyang pait. Ngunit hindi pa rin iyon sapat na dahilan para iparamdam niya sa akin na wala akong halaga. Ang pagkaalam ko sa nakaraan ni Colin ay hindi nagpabago sa aking determinasyon na ipagpatuloy ang aking mga ginagawa. Mas lalo pa nga akong naging maingat sa aking mga kilos. Hindi ko na siya kinukulit, pero patuloy pa rin akong nagsisilbi sa kanya sa abot ng aking makakaya. Minsan, kapag gabi na at tahimik na ang buong bahay, naririnig ko siyang tumutugtog ng piano sa music room. Isang malungkot na himig, puno ng pangulila. Nakikinig lang ako mula sa labas ng pinto, hindi nagpapakita. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pag-iisa. At sa mga sandaling iyon, gusto ko siyang lapitan, gusto ko siyang damayan. Pero alam kong hindi pa panahon. Ang tampuhan namin ay hindi pa rin nawawala. Ang distansya sa pagitan namin ay parang isang malawak na karagatan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat maliit na kilos na aking ginagawa, umaasa akong unti-unti, kahit paano, ay nababawasan ang agwat na iyon. Ang buhay sa mansyon ay patuloy na isang hamon. Ngunit hindi na ako ang nisya na laging umiiyak sa isang sulok. Natututo na akong tumayo sa sarili kong mga paa, harapin ang bawat araw ng may tapang, kahit pa ang kapalit nito ay ang patuloy na pagwawalang bahala ng lalaking tinatawag kong asawa. Ang mahalaga, alam kong ginagawa ko ang tama. At patuloy akong aasa na balang araw, makikita rin niya ang halaga ko, hindi bilang isang kasunduan, kundi bilang isang tao, bilang isang babae, na handang magmahal at mag-alaga. Kahit pa sa ngayon, binabaliwala niya ako at hindi kinikilala. Lumipas ang ilang linggo, marahil ay isang buwan na rin, na ganito ang takbo ng buhay ko sa mansyon. Ang maliliit kong pagsisikap na mapansin ni Colin ay tila ba mga patak lang ng tubig sa isang nagbabagang bakal, may kaunting singaw, ngunit hindi sapat para palamigin ang init ng kanyang galit o ang lamig ng kanyang pagwawalang bahala. Patuloy pa rin ako sa pag-aasikaso sa kanya, kahit na ang sukli lang ay katahimikan o minsan, matatalim na salita. Ang mansyon, sa kabila ng karangyaan nito, ay nananatiling isang malamig na kulungan para sa akin. Isang gabi, hindi ako mapakali. Malakas ang hangin sa labas, at ang mga sanga ng malalaking puno sa hardin ay humahampas sa bintana ng aking silid, lumilikha ng nakakakilabot na tunog. Karaniwan, sa ganitong mga gabi, mas pinipili kong magkulong sa silid, magbasa ng libro, o magsulat sa aking lumang diary. Ngunit ngayon, may kung anong puwersa ang humihila sa akin palabas. Dahan-dahan akong lumabas ng silid. Tahimik ang buong bahay. Ang mga katulong ay marahil natutulog na. Si Don Ricardo at Senora Matilda naman ay may dinaluhang business dinner, kaya't wala sila. Si Colin marahil ay nasa kanyang study room, gaya ng dati, nilulunod ang sarili sa trabaho. Ngunit pagdaan ko sa tapat ng sala, narinig ko ang mahinang kalansing ng bote. Sumilip ako. Nakita ko si Colin nakaupo sa isang malaking sopa, mag-isa at umiinom. Isang bote ng alak, marahil ay brandy o whiskey dahil sa kulay nito, ang nasa mesang katabi niya, at isang baso na may kaunting laman pa. Ang kanyang mukha ay gusot, ang mga mata niya ay bahagyang namumula, at ang buhok niya ay nakalailay sa kanyang noo. Halatang marami na siyang nainom. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Imbes na bumalik sa aking silid, dahan-dahan akong lumapit. Sir Colin, mahina kong tawag. Napalingon siya. Ang kanyang mga mata, nang makita ako, ay tila mas lalong nagdilim. Isang ngisi, isang mapait na ngisi, ang sumilay sa kanyang mga labi. Look who's here, sabi niya, ang boses ay garalgal dahil sa alak. Ang aking asawa. Ang paraan ng pagkakasabi niya sa salitang asawa ay puno ng pangmutya. Hindi ako umimik. Nakatayo lang ako roon, hindi alam kung ano ang dapat sabihin o gawin. Bakit? Anong kailangan mo? Tanong niya, sinubukang tumayo, ngunit bahagya siyang nawala ng balanse. Nasalo niya ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa braso ng sopa. Gusto mo bang samahan ako? Itinaas niya ang baso na para bang inaaya akong uminom. Hindi po, sagot ko. Nakita ko lang po kayong umiinom mag-isa. Baka po may problema kayo? Ang tanga kong tanong. Halata namang may problema siya. Sino ba namang tao ang iinom ng ganito karami kung walang mabigat na dinadala?
Tumawa siya, isang tawang walang saya. Problema? Marami akong problema. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At isa ka sa mga problemang iyon. Aray. Ang mga salita niya ay parang punyal na bumaon sa dibdib ko. Gusto kong tumalikod, gusto kong tumakbo palayo, pero ang aking mga paa ay parang napako sa kinatatayuan. Bakit ka pa ba nandito? Tanong niya, ang boses niya ay biglang naging seryoso, puno ng hinanakit. Bakit hindi ka nalang umalis? Hindi ba't yan naman ang gusto mo? Ang makalaya sa akin. Hindi ako makasagot. Totoo, gusto kong makalaya. Gusto kong takasan ang lahat ng sakit na ito. Pero may isang bahagi sa akin na umaasa pa rin. Isang maliit, hangal na bahagi na naniniwalang baka sakaling magbago pa ang lahat. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga hakbang ay hindi sigurado, ngunit may determinasyon. Naamoy ko ang matapang na alak sa kanyang hininga. Huminto siya sa mismong harapan ko, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Nakita ko ang sakit, ang galit, ang pagkalito sa kanyang mga mata. Wala kang silbi dito, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat, puno ng pait. Isa ka lang isang pagkakamali. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa aking mga mata. At pagkatapos, nang hindi ko inaasahan, bigla niya akong hinawakan sa magkabilang braso. Ang kanyang mga kamay ay mainit, ang kanyang hawak ay mahigpit. Napatingin ako sa kanya, gulat, takot. Ang kanyang mukha ay lumapit palalo. At bago pa man ako makakilos o makapagsalita, naramdaman ko ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Isang halik. Ngunit hindi ito ang halik na pinapangarap ng bawat babae. Hindi ito ang halik na puno ng pagmamahal, ng pagnanasa. Ito ay isang halik na malamig, mapusok at puno ng galit. Ang kanyang mga labi ay marahas na gumagalaw laban sa akin, na para bang gusto niyang iparamdam sa akin ang lahat ng sakit at pait na nararamdaman niya. Sinubukan kong itulak siya, ngunit mas malakas siya. Ang kanyang mga kamay ay humigpit lalo sa aking mga braso, na para bang ayaw niya akong pakawalan. Naramdaman ko ang kanyang isang kamay na gumapang sa aking likod, hinihila ako palapit sa kanya, hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Ang lasa ng alak sa kanyang bibig ay sumasama sa lasa ng aking mga luha na nagsisimula ng dumaloy sa aking mga pisngi. Natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Ang utak ko ay sumisigaw na lumaban, na kumawala, ngunit ang katawan ko ay parang nanigas sa takot at gulat. Pagkatapos ng ilang sandali na parang isang walang hanggan, bigla siyang humiwalay. Humihingal siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng ano. Hindi ko mabasa. Galit? Pagsisisi? O baka naman wala lang. Hinawakan niya ang aking mukha, ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa aking mga pisnging basa ng luha. Isang haplos na kakaiba, isang haplos na hindi ko inaasahan. Bakit? Tanong niya, ang boses niya ay halos pabulong na, puno ng pagkalito. Bakit hindi ka lumalaban? Hindi ako sumagot. Nakatitig lang ako sa kanya, ang puso ko ay kumakabog ng sobrang bilis. At pagkatapos, na para bang natauhan siya sa kanyang ginawa, bigla niya akong binitawan. Napaatras siya, na para bang napaso. Tumingin siya sa akin, at pagkatapos ay sa kanyang mga kamay, na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang ginawa. Umalis ka na, sabi niya, ang boses niya ay mahina, ngunit may diin. Tumalikod siya, ayaw na akong tingnan. Hindi na ako naghintay pa ng pangalawang utos. Mabilis akong tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik sa aking silid. Pagpasok ko, agad kong nilock ang pinto. Sumandal ako dito, nanginginig ang buo kong katawan. Hinawakan ko ang aking mga labi. Nandoon pa rin ang pakiramdam ng kanyang halik, isang halik na walang damdamin, isang halik na nag-iwan sa akin ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. Umupo ako sa gilid ng kama, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Bakit niya ginawa iyon? Ano ang ibig sabihin noon? Galit ba siya sa akin? O may iba pa siyang nararamdaman na hindi niya masabi, na hindi niya maipakita? Ang gabi ay lumalim, ngunit hindi ako makatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ang mga nangyari. Ang kanyang mga salita. Ang kanyang hawak. Ang kanyang halik. Nakaramdam ako ng gulat, ng takot, ng pagkalito. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na kislap ng hindi ko alam.
Siguro, isang maliit na kislap ng pag-asa. O baka naman, isang maliit na kislap ng pagkaunawa na sa kabila ng kanyang galit at lamig, mayroon pa ring isang parte sa kanya na tao, na marunong masaktan, na marunong maguluhan. Ang halik na iyon, kahit na marahas at walang pagmamahal, ay ang unang pisikal na kontak namin na higit pa sa simpleng pagdadaanan o hindi sinasadyang pagkakadikit. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong totoo siya, na hindi lang siya isang anino o isang malamig na estatwa. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga, ang tibok ng kanyang puso na sumasabay sa bilis ng akin, ang bigat ng kanyang mga kamay sa aking mga braso. Kinabukasan, nagising akong parang mailagnat. Ang aking mga labi ay bahagyang namamaga, at ang aking mga mata ay mugto dahil sa magdamag na pag-iyak. Nag-aalangan akong lumabas ng silid. Paano ko haharapin si Colin pagkatapos ng nangyari? Ano ang sasabihin ko? Ano ang sasabihin niya? Pinilit kong ayusin ang aking sarili. Naligo ako, nagbihis, at huminga ng malalim bago buksan ang pinto. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina, umaasang hindi ko siya makakasalubong. Ngunit, gaya ng inaasahan, naroon siya sa hapagkainan, umiinom ng kape, nagbabasa ng dyaryo, na para bang walang nangyari kagabi. Nang makita niya ako, bahagya siyang natigilan. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, walang bakas ng anumang nangyari. Para bang ang lahat ng iyon ay isang masamang panaginip lang. Magandang umaga po, bati ko, sinubukang gawing normal ang aking boses, kahit na ang puso ko ay kumakabog na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Isang tipid na tango lang ang isinagot niya, at pagkatapos ay bumalik na siya sa pagbabasa ng dyaryo. Umupo ako sa kabilang dulo ng mesa, malayo sa kanya. Ang mga katulong ay nagsimula ng maghain ng agahan. Tahimik kaming kumain. Ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigawan o masasakit na salita. Bawat kalansing ng kutsara at tinidor ay parang isang malakas na ingay sa gitna ng aming hindi masabi, hindi maipaliwanag na tensyon. Paminsan-minsan, sumusulyap ako sa kanya. Nakikita ko ang kanyang panga na bahagyang tumitigas, ang kanyang mga mata na paminsan-minsan ay napapatingin sa akin, ngunit agad ding umiiwas. Ano kaya ang iniisip niya? Nagsisisi ba siya sa ginawa niya? O baka naman, wala lang talaga iyong ibig sabihin sa kanya? Pagkatapos ng agahan, agad siyang tumayo at umalis. Ni hindi man lang siya nagpaalam o nagsabi kung saan pupunta. Naiwan akong mag-isa sa hapagkainan, dala ang bigat ng mga katanungang walang kasagutan. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mahirap. Ang dating lamig ni Colin ay napalitan ng isang kakaibang distansya. Mas lalo siyang umiiwas sa akin. Kung dati ay nagkakasabay kami sa ilang bahagi ng bahay, ngayon ay parang sinasadya niyang hindi kami magkita. Kapag nararamdaman niyang papalapit ako, agad siyang aalis o magkukulong sa kanyang silid. Ang halik na iyon, imbes na maglapit sa amin, ay mas lalo pang naglayo sa aming mga landas. Para bang ang nangyaring iyon ay isang ipinagbabawal na bagay, isang lihim na dapat naming baunin hanggang sa libingan. Sinubukan kong kausapin siya tungkol dito. Isang gabi, pinuntahan ko siya sa kanyang study room. Kumatok ako. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay iritado. Si Sinisha po. Ano na naman? Gusto ko lang po sanang makipag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, mabilis niyang sagot. Umalis ka na. Pero Sir Colin ni. Sinabi nang umalis ka na, sigaw niya. Narinig ko ang pagbagsak ng isang bagay sa loob ng silid. Marahil ay isang libro o isang paperweight. Natakot ako. Hindi ko na siya pinilit pa. Tumalikod na lang ako, dala ang isa na namang kabiguan. Ang dating lungkot na nararamdaman ko ay nadagdagan pa ng pagkalito at takot. Takot na baka sa susunod na pagkakataon, hindi na lang halik ang gawin niya. Takot na baka mawala na siya sa sarili at saktan niya ako ng tuluyan. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bahagi sa akin na gustong umunawa. Siguro, natatakot din siya. Siguro, naguguluhan din siya sa kanyang nararamdaman. Ang halik na iyon, kahit na masakit para sa akin, ay marahil isang desperadong sigaw ng kanyang kaluluwang matagal nang nasasaktan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, ngunit pinilit kong magpatuloy. Pinilit kong harapin ang bawat araw, kahit na ang anino ng gabing iyon ay laging nakabuntot sa akin. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa sala, dumating si Lola Sabel.
Nakita niya ang pamumutla ko, ang pangingitim ng ilalim ng aking mga mata. Apo, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Para kang gulay na nalanta. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Umiyak ako sa kanyang balikat. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pag-inom ni Colin, ang kanyang mga masasakit na salita, ang halik. Niyakap ako ni Lola ng mahigpit. Diyos ko, Apo. Hindi na tama ito. Kailangan mo nang umalis dito. Pero Lola, paano po kayo? At saan naman po ako pupunta? Huwag mo akong intindihin, Nisha. Ang mahalaga, ikaw. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa iyo dito. Hinaplos niya ang aking buhok. May kaunti akong naipon. Makakaalis ka. Makakapagsimula ka ulit. Ang mga salita ni Lola ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Ngunit kasabay noon ay ang takot. Ang takot na iwanan ang lahat, kahit na ang lahat ng iyon ay puro sakit at pagdurusa. Ang takot sa hindi kilalang hinaharap. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi ni Lola. Tama siya. Kailangan ko nang umalis. Kailangan kong iligtas ang sarili ko bago pa mahuli ang lahat. Ngunit paano? Paano ako aalis nang hindi niya nalalaman? At paano ko iiwanan ang lahat ng alaala, kahit pa ang mga alaalang iyon ay puno ng pait? Ang halik na walang damdamin. Iyon ang nagtulak sa akin sa bingit ng desisyon. Iyon ang nagbigay sa akin ng huling senyales na kailangan ko ng kumilos. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para sa kapayapaan ng aking puso at isipan. Pinunasan ko ang aking mga luha. Huminga ako ng malalim. Sa kaibuturan ng aking puso, alam kong malapit nang matapos ang kabanatang ito ng aking buhay. Isang kabanata na puno ng sakit, ngunit isang kabanata rin na nagturo sa akin kung paano maging matatag. At habang nakatitig ako sa kisame, nagdasal ako. Nagdasal ako na sana, sa aking pag-alis, ay mahanap ko ang liwanag na matagal ko nang inaasam. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing naganap ang halik na walang damdamin, mas lalo akong naging determinado na umalis. Ngunit ang pag-alis ay hindi kasing dali ng pag-iisip nito. Kailangan ko ng plano, kailangan ko ng pera, at higit sa lahat, kailangan ko ng tapang. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang karera laban sa oras, isang paghahanda para sa isang malaking hakbang na babago sa takbo ng aking buhay. Naging mas maingat ako sa aking mga kilos. Pinilit kong ibalik ang dating routine, ang dating pakikitungo kay Colin, kahit na sa loob-loob ko ay nag-aapoy ang pagnanais na makatakas. Ayokong makahalata siya. Ayokong magkaroon siya ng anumang dahilan para mas lalo akong higpitan o bantayan. Isang umaga, habang naglilinis ako sa opisina ni Don Ricardo, isa sa mga gawaing idinagdag sa akin ni Senora Matilda para raw, hindi ako mainip, isang bagay ang nakaagaw ng aking pansin. Ang opisina ni Don Ricardo ay isang malaking silid na puno ng mga libro, mga dokumento, at mga mamahaling gamit. Sa ibabaw ng kanyang malaking mahogany desk, may isang bunton ng mga sobre at folder. Karaniwan, hindi ko pinapakialaman ang mga iyon. Ngunit ngayon, isang sobreng kulay krema, na may selyo ng isang kilalang law firm, ang tila ba kumakaway sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong nagtulak sa akin na kunin ito. Marahil ay ang kuryosidad, o marahil ay isang premonisyon. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre. Medyo makapal ito. Nakasulat sa labas ang pangalan ni Don Ricardo Zaragoza. Akmang ibabalik ko na ito sa mesa nang bigla akong makarinig ng mga yabag papalapit sa pinto. Sa sobrang taranta, hindi ko na malayang nahulog ko ang sobre. At sa aking pagkagulat, bumukas ito ng bahagya, at isang piraso ng papel ang lumabas mula sa loob. Mabilis kong pinulot ang papel at ang sobre, at itinago sa ilalim ng mga pampunas na dala ko, bago pa man bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Faye. Nisha, iha, pinapatawag ka ni Senora, sabi niya. Sige po, Manang. Susunod na po ako, sagot ko, sinubukang itago ang panginginig ng aking mga kamay. Nang makaalis si Manang Faye, agad kong kinuha ang papel na nahulog. Binuklat ko ito. Ang aking mga mata ay nanlaki sa aking nabasa. Ito ay isang kopya ng isang kasunduan. Isang kasunduang nilagdaan ni Don Ricardo Zaragoza at ng isang grupo ng mga foreign investors. Ang kasunduan ay tungkol sa isang malaking proyekto,
isang multi-billion peso project na magpapalawak pa lalo sa imperyo ng mga Zaragoza. Ngunit ang pinakagumulat sa akin ay ang isang partikular na clause, isang kondisyon na nakasulat sa maliit na letra sa ilalim ng dokumento. As a sign of goodwill and to further solidify the partnership, the Zaragoza family agrees to the union of F. Colin Zaragoza to a woman of Filipino descent, ensuring a more relatable and trustworthy image to the local market and stakeholders. This marriage must be legally binding and must be maintained for a minimum period of 5 years, or until such time that the initial phase of the project is completed and deemed stable by all parties involved. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon. Ang aking paghinga ay naging mabigat. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ako ang babaeng iyon. Ang kasal namin ni Colin hindi lang ito dahil sa utang na loob kay Lola Sabel. Hindi lang ito dahil sa komplikasyon sa negosyo na sinabi nila. Ito ay isang kondisyon. Isang collateral. Isang paraan para makuha nila ang tiwala ng mga investors. Ginamit nila ako. Ang galit na naramdaman ko noong una ay walang-wala kumpara sa galit na nararamdaman ko ngayon. Isang matinding galit ang kumulo sa aking dibdib, isang galit na parang bulkan na gustong sumabog. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Itinago ko ang papel sa aking bulsa. Ibinalik ko ang sobre sa mesa, siniguradong walang bakas na nabuksan ito. Pagkatapos, lumabas ako ng opisina, ang aking isip ay gulong-gulo, ang aking puso ay durog na durog. Buong araw, hindi ako mapakali. Ang mga salita sa liham ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Ang bawat ngiti ni Don Ricardo, ang bawat mabait na salita ni Senora Matilda, ang bawat pagwawalang bahala ni Colin, lahat ng iyon ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking panloloko. Hindi ko na kaya ito. Kailangan kong malaman ang totoo mula mismo sa kanila. Kinagabihan, hinintay kong umuwi si Colin. Alam kong gabi na siya kung umuwi mula sa opisina, lalo na't may mga problema raw sa kumpanya, ayon sa mga naririnig kong usapan ng mga katulong. Nang marinig ko ang ugong ng kanyang sasakyan, agad akong bumaba at hinintay siya sa sala. Pagpasok niya, halatang pagod siya. Ang kanyang kurbata ay maluwag, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Nang makita niya ako, kumunot ang kanyang noo. Anong ginagawa mo pa dito? Gabi na, sabi niya, walang emosyon. Hindi ako sumagot. Sa halip, inilabas ko ang papel na nakuha ko mula sa opisina ni Don Ricardo. Ang kopya ng kasunduan. Ipinakita ko ito sa kanya. Ano ito? Tanong ko, sinubukang kontrolin ang panginginig ng aking boses. Tiningnan niya ang papel, pagkatapos ay ako. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Parang alam na niya kung ano iyon. Saan mo nakuha yan? Tanong niya, ang boses ay malamig pa rin. Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha ito, Colin, sabi ko, at sa unang pagkakataon, tinawag ko siya sa kanyang pangalan ng walang iser. Ang mahalaga, totoo ba ito? Totoo bang ginamit niyo lang ako? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin, ang kanyang mga mata ay mailap. Sumagot ka, Colin, sigaw ko, hindi ko na napigilan ang aking galit. Totoo bang isa lang akong collateral sa inyong negosyo? Isa lang akong pampaganda sa imahe ng pamilya niyo para makuha ang tiwala ng mga investors. Ang mga luha ay nagsimula na namang dumaloy sa aking mga pisngi. Ang sakit. Ang sakit na malaman na ang buong buhay ko sa loob ng mansyong ito ay isang malaking kasinungalingan. Hindi mo maiintindihan, sabi niya sa wakas, ang boses niya ay mababa, ngunit may diin. Ang alin ang hindi ko maiintindihan, Colin, sarkastiko kong tanong. Ang hindi ko maiintindihan ay kung paano niyo nagawang lokohin ako ng ganito. Kung paano niyo nagawang gamitin ang paghihirap namin ni Lola para sa sarili niyong kapakanan. Lumapit ako sa kanya, ang aking mga kamao ay nakakuyom. Alam mo ba kung gaano kasakit? Alam mo ba kung gaano kahirap mabuhay sa isang bahay kung saan pakiramdam mo ay wala kang halaga? At ngayon, malalaman kong lahat ng iyon ay dahil lang sa isang kontrata. Dahil lang sa pera. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata. Isang emosyon na hindi ko mabasa. Galit? Pagsisisi? O baka naman awa? Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging matigas.
Ginamit ka namin. Kailangan namin ito para sa kumpanya. Para sa pamilya. Ang kanyang pag-amin ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Kahit na alam ko na ang sagot, masakit pa ring marinig ito mula mismo sa kanya. Walang hiya kayo, sabi ko, ang boses ko'y basag na. Wala kayong puso. Tumalikod ako, hindi ko na kayang tingnan pa siya. Ang galit at sakit ay parang isang malaking alon na gustong lumunod sa akin. Nisha, tawag niya, ang kanyang boses ay bahagyang nagbago, tila may bahid ng pagsisisi. Humarap ulit ako sa kanya. Ano? Ano pa ang sasabihin mo? Na sorry ka. Na hindi mo sinasadya. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasinungalingan niyo, Colin. Hindi ganoon kasimple ang lahat, sabi niya, lumapit siya sa akin. Para sa inyo, siguro hindi. Pero para sa akin, simple lang ang lahat, Colin, git ko. Niloko niyo ako. Ginamit niyo ako. At sinaktan niyo ako ng sobra-sobra. Hindi na ako makahinga sa sobrang sakit. Ang aking mga tuhod ay parang bibigay na. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng isang kakaibang intensidad. Gusto ko, isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang gusto ko, sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang ako pumayag sa kasal na ito. Sana hindi na lang ako nabuhay para maranasan ang lahat ng ito. Pagkasabi noon, tumakbo ako paakyat sa aking silid. Hindi ko na pinansin ang kanyang pagtawag. Ibinagsak ko ang pinto at nilock ito. Humiga ako sa kama at doon ibinuhos ang lahat ng aking luha, ang lahat ng aking sakit, ang lahat ng aking galit. Ang liham na iyon. Ang laman ng liham na aking nabasa. Iyon ang nagpabago sa lahat. Iyon ang tuluyang sumira sa anumang natitirang pag-asa sa aking puso. Iyon ang nagbigay sa akin ng huling dahilan para tuluyan ng lisanin ang impyernong ito. Wala nang atrasan. Kailangan ko nang umalis. At sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil sa akin. Kahit pa ang multo ng isang halik na walang damdamin, o ang multo ng isang kasunduang puno ng kasinungalingan. Aalis ako. At sisiguraduhin kong hindi na nila ako makikita pang muli. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng komprontasyon namin ni Colin ay parang isang mahabang bangungot. Ang bigat sa dibdib ko ay hindi nawawala, bagkus ay lalo pang tumitindi sa bawat paghinga. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa akin ng kasinungalingan, ng panloloko, ng sakit. Ang dating pagtitiis ay napalitan na ng isang matinding pagnanais na makawala, na takasan ang lahat. Hindi ko na siya kinakausap. Hindi na rin ako naghahanda ng kanyang pagkain o nagliligpit ng kanyang mga gamit. Para kaming dalawang multo sa loob ng iisang bahay, nagkakasalubong ngunit hindi nagkikita, nagkakaririnig ngunit hindi nag-uusap. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat pa kaysa sa dati, puno ng hindi masabing mga salita, ng mga hinanakit na hindi na kayang itago. Alam kong napapansin na ni Senora Matilda ang pagbabago sa akin, ang pagdistansya ko kay Colin. Minsan, tinatanong niya ako kung may problema, ngunit lagi lang akong umiiling at nagdadahilang masama lang ang pakiramdam ko. Ayoko nang makipagplastikan pa. Pagod na ang puso ko. Si Lola Sabel, palihim pa ring dumadalaw. Siya lang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas, ng paalala na kailangan kong magpakatatag para sa sarili ko. Sa kanya ko unang sinabi ang plano kong pag-alis. Umiyak siya, ngunit sa huli, naintindihan niya. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng kanyang naipon, na itinago niya raw para sa aking kinabukasan. Isang maliit na halaga, ngunit sapat na para makapagsimula ako sa ibang lugar. At dumating ang araw na iyon. Isang madaling araw, habang ang buong mansyon ay himbing pa sa pagkakatulog, dahan-dahan akong bumangon. Ang aking puso ay kumakabog ng sobrang bilis, na para bang gustong kumawala sa aking dibdib. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ko ang maliit na maletang matagal ko nang inihanda. Ang laman nito ay iilang pirasong damit, ang kakarampot na perang bigay ni Lola Sabel, ilang lumang litrato namin ni Nanay, at ang maliit na Bibliyang lagi niyang daladala. Walang anumang bagay mula sa mansyong ito ang dadalhin ko, maliban sa mga alaala, mga alaalang masakit, ngunit nagsilbing aral. Habang nag-iimpake ako, hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Umiiyak ako hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil na rin sa takot. Takot sa hindi ko alam na bukas.
Takot na baka hindi ko kayanin mag-isa. Ngunit mas nangingibabaw ang pagnanais na makalaya, na hanapin ang sarili kong kapayapaan, malayo sa lahat ng kasinungalingan. Bago ako tuluyang umalis, may isang bagay pa akong kailangang gawin. Isang bagay na nagpapabigat sa aking dibdib, isang bagay na nagbibigay ng panibagong takot at pag-aalala. Kinuha ko mula sa ilalim ng aking unan ang isang maliit na kahon. Ang laman nito, isang pregnancy test kit. Ilang araw na akong nakakaramdam ng kakaiba, pagkahilo, pagsusuka sa umaga, pagiging sensitibo sa amoy. Noong una, inakala kong dala lang ito ng stress at kalungkutan. Ngunit nang hindi na ako dinatnan ng aking buwanang dalaw, nagsimula na akong kabahan. Nanginginig ang mga kamay ko habang ginagawa ang test. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ang resulta. 2 linya. Positibo. Buntis ako. Napaupo ako sa sahig, napatakip sa bibig. Ang mga luha ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung luha ba ito ng saya, ng takot, o ng matinding pagkalito. Buntis ako. Magkakaanak ako. Anak ni Colin. Ang lalaking kinasusuklaman ko, ang lalaking nanakit sa akin, ang lalaking hindi ako minahal, siya ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Paano na ito? Paano ko palalakihin ang batang ito ng mag-isa? Paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang ama? Ang isiping ito ay mas lalo pang nagpatibay sa aking desisyon na umalis. Hindi ko kayang palakihin ang anak ko sa isang tahanan na puno ng kasinungalingan at sakit. Hindi ko kayang iparana sa kanya ang hirap na dinanas ko. Kailangan kong umalis. Para sa sarili ko at para sa anak ko. Pinunasan ko ang aking mga luha. Itinago ko ang pregnancy test kit sa aking bag, huminga ako ng malalim, sinubukang pakalmahin ang nagwawalang damdamin sa aking dibdib. Lumabas ako ng silid, dala ang aking maliit na maleta. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo, bawat hakbang ay mabigat, bawat anino ay parang multo. Pagdating ko sa tapat ng silid ni Colin, huminto ako saglit. Nakasarado ang pinto. Marahil ay himbing na siyang natutulog, walang kamalay-malay sa aking pag-alis. May isang bahagi sa akin na gustong kumatok, gustong sabihin sa kanya ang tungkol sa bata, gustong sumbatan siya sa huling pagkakataon. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ano pa ang silbi? Hindi naman niya ako paniniwalaan. O kung maniwala man siya, baka lalo lang kaming magkasakitan. Sa halip, kinuha ko mula sa aking daliri ang singsing na isinuot niya sa akin noong araw ng aming kasal. Ang singsing na sumisimbolo sa aming peking pagsasama. Maingat kong inilagay ito sa ibabaw ng doorknob ng kanyang silid. Isang tahimik na paalam. Isang tahimik na paglaya. Pagkatapos, tumalikod na ako at nagpatuloy sa paglakad. Bawat hakbang palayo sa silid na iyon, palayo sa mansyong iyon, ay parang isang malaking tinik na nabubunot sa aking puso. Nang makarating ako sa baba, naabutan ko si Manang Fe na nagtitimpla ng kape sa kusina. Nagulat siya nang makita ako, lalo na nang makita niya ang dala kong maleta. Nisha, iha. Saan ka pupunta? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Ngumiti ako ng mapait. Aalis na po ako, Manang. Pero bakit? Alam ba ito ni Sir Colin? Umiling ako. Huwag na po ninyong sabihin sa kanya, Manang. Mas mabuti na pong hindi niya alam. Niyakap ako ni Manang Fe. Mag-iingat ka, iha. Sana mahanap mo ang katahimikan na hinahanap mo. Salamat po, Manang. Sa lahat-lahat. Lumabas ako ng mansyon, sa parehong gate kung saan ako minsan ay naiwang basang-basa sa ulan. Ang langit ay nagsisimula ng magliwanag. Isang bagong umaga. Isang bagong simula. Naglakad ako papunta sa sakayan ng jeepney. Habang naghihintay, hindi ko maiwasang lingunin ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang malaking bahay na naging saksi sa aking mga luha, sa aking mga sakit, sa aking mga kabiguan. Bakit ako ang lumayo? Marahil, iyon ang tanong na ikot sa isip ni Colin kapag nalaman niyang wala na ako. Marahil, iisipin niyang sumuko ako. Marahil, iisipin niyang duwag ako. Ngunit ang totoo, lumayo ako hindi dahil sa duwag ako. Lumayo ako dahil kailangan kong mabuhay. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Kailangan kong protektahan ang munting buhay na nasa aking sinapupunan. Sumakay ako sa unang jeepney na dumaan.
Walang direksyon. Basta, malayo sa lugar na iyon. Habang umaandar ang jeepney, napatingin ako sa labas ng bintana. Ang mga gusali, ang mga tao, ang mga sasakyan, lahat ay parang mga anino lang sa aking paningin. Ang tanging malinaw sa akin ay ang imahe ng isang maliit na ultrasound result na nakatago sa aking bag, ang patunay na sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bagong buhay na naghihintay. Isang buhay na magbibigay sa akin ng bagong pag-asa. Samantala, sa mansyon ng mga Zaragoza, nagising si Colin na masama ang timpla. Ang komprontasyon nila ni Nisha ilang araw na ang nakalipas ay patuloy pa ring bumabagabag sa kanya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Galit siya kay Nisha dahil sa pagkakasangkot nito sa kasunduan. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may isang kakaibang damdamin na nagsisimulang mamuo, isang damdamin na hindi niya kayang pangalanan. Napansin niyang hindi na siya pinapansin ni Nisha. Wala nang agahan sa labas ng kanyang silid. Wala nang malinis na study room. Wala nang mga bulaklak sa florera. Ang dating presensya ni Nisha, na kinaiinisan niya noon, ay bigla niyang hinahanap-hanap ngayon. Bumangon siya at lumabas ng silid. Doon, sa ibabaw ng doorknob, nakita niya ang singsing. Ang singsing na isinuot niya kay Nisha noong araw ng kanilang kasal. Kinabahan siya. Kinuha niya ang singsing at mabilis na tinungo ang guest room kung saan natutulog si Nisha. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Nisha! Nisha, buksan mo ito. Nang wala pa ring sumasagot, pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang silid ay walang tao. Ang kama ay maayos na. Ang mga gamit ni Nisha, ang iilang damit, ang mga libro, wala na. Nilibot niya ang tingin sa buong silid. Wala. Wala si Nisha. Isang matinding galit ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Galit dahil sa pag-alis ni Nisha nang walang paalam. Galit dahil sa pakiramdam na iniwan siya. Galit dahil sa sarili niyang katangahan. Inakala niyang sumuko si Nisha. Inakala niyang hindi nito kinaya ang sitwasyon. Inakala niyang pinili nitong tumakas. Ngunit ang hindi niya alam, ang pag-alis ni Nisha ay hindi pagsuko. Ito ay isang paglaban. Isang paglaban para sa sarili at para sa isang lihim na hindi pa niya nalalaman. Ang huling eksena, si Nisha, nakasakay sa isang bus patungo sa isang malayong probinsya. Hawak niya ang kanyang tiyan at sa kanyang mga mata may isang bagong determinasyon. Sa kanyang bag, nakatago ang isang ultrasound result, ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata kung saan siya na ang magdidikta ng kanyang kapalaran. 3 taon. 3 mahahabang taon ang lumipas mula nang iwanan ko ang mansyon ng mga Zaragoza, dala ang isang pusong sugatan at isang lihim sa aking sinapupunan. Ang buhay ay hindi naging madali, ngunit sa bawat pagsubok, lalo akong tumatatag. Napadpad ako sa Isla de Clara, isang maliit at malayong isla na may simpleng pamumuhay. Dito, sinubukan kong buuin muli ang aking sarili, malayo sa anino ng nakaraan. Sa tulong ng ilang mababait na tao na aking nakilala, nakakuha ako ng trabaho bilang isang volunteer teacher sa isang maliit na pampublikong paaralan sa isla. Hindi malaki ang sahod, ngunit sapat na para sa aming dalawa ng aking anak. Ang aking anak. Si Elijah, o Eli, gaya ng tawag ko sa kanya. Isang bibo at matalinong batang lalaki na ngayon ay 3 taong gulang na. Siya ang aking lakas, ang aking inspirasyon, ang aking araw-araw na paalala na kahit gaano kapait ang kahapon, laging may pag-asang dala ang bawat umaga. Siya ang aking pinakamahalagang lihim, isang lihim na pinilit kong itago mula sa mundo, lalo na mula sa kanyang ama. Mama! Mama, look, sigaw ni Eli habang buhat-buhat ko siya isang hapon, pauwi kami galing sa eskwelahan. Itinuturo niya ang isang makulay na saranggola na lumilipad sa himpapawid. Wow, ang ganda naman yan, anak, sabi ko, hinalikan siya sa pisngi. Ang kanyang mga tawa, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga yakap, iyon ang mga bagay na bumubuhay sa akin. Sa kanya ko lang naramdaman ang tunay at walang kondisyong pagmamahal. Ang buhay namin sa Isla de Clara ay simple lang. Nakatira kami sa isang maliit na bahay kubo malapit sa dagat. Sa umaga, maghahatid ako kay Elisa Daycare Center na pinapatakbo ng simbahan bago ako pumasok sa eskwelahan. Sa hapon, susunduin ko siya
at maglalaro kami sa tabing dagat, o kaya ay magbabasa ng mga kwentong pambata. Sa gabi, pagkatapos naming kumain ng hapunan na niluto ko mula sa mga sariwang huli ng mga mangingisda, magdarasal kami bago matulog. Simple, ngunit payapa. Malayo sa gulo, malayo sa sakit. Minsan, kapag tulog na si Ellie, napapatingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi, lahat ay may bakas ni Colin. Kahit anong pilit kong kalimutan ang lalaking iyon, ang anak namin ang laging magpapaalala sa akin sa kanya. At sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot. Isang kirot ng panghihinayang, ng pangulila, at marahil, ng isang maliit na piraso ng pagmamahal na hindi ko kailanman inamin kahit sa sarili ko. Pero agad ko ring iwinawaksi ang mga damdaming iyon. Hindi ko dapat hayaang muling makapasok si Colin sa buhay namin kahit sa isip lang. Ang mahalaga ay si Ellie, ang kanyang kapakanan, ang kanyang kaligayahan. Isang araw, inanunsyo sa eskwelahan na magkakaroon ng isang malaking school event, isang Foundation Day celebration. Magkakaroon ng mga palaro, mga presentasyon ng mga bata, at isang maliit na salu-salo. Ang lahat ay abala sa paghahanda. Ako, bilang isa sa mga guro, ay naatasan na mag-organisa ng isang munting dula-dulaan kasama ang mga grade 1 pupils. Dumating ang araw ng selebrasyon. Ang munting paaralan ay puno ng mga tao, mga magulang, mga kamag-anak, at mga bisita mula sa ibang barangay. Si Ellie, suot ang kanyang pinakamagandang damit, ay tuwang-tuwa na nanonood sa mga palaro. Nang magsimula na ang programa sa entablado, biglang nagkaroon ng kaunting komosyon sa may entrance ng paaralan. May dumating na isang magarang itim na SUV, isang sasakyang hindi karaniwang nakikita sa aming simpleng isla. Bumaba mula rito ang ilang mga nakasuit na lalaki at sa huli, isang pamilyar na figura. Ang aking puso ay biglang kumabog ng sobrang bilis. Ang aking mga kamay ay nanlamig. Hindi maaari. Si Colin. Si Colin Zaragoza, sa lahat ng tao, ay narito sa Isla de Clara, sa aming munting paaralan. Nakatayo siya roon, matangkad at gwapo pa rin gaya ng dati, suot ang isang mamahaling business suit, na para bang isa siyang hari na bumisita sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang paligid at pagkatapos nagtama ang aming mga paningin. Para bang huminto ang mundo. Ang ingay ng mga tao, ang tugtog ng banda, ang sigawan ng mga bata, lahat ay biglang nawala. Ang tanging nakikita ko lang ay siya. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. 3 taon. 3 taon kaming hindi nagkita. Ngunit sa isang iglap parang kahapon lang ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito, lahat ay bumalik na parang isang malaking alon na gustong lumunod sa akin. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang makilala niya ako. Bahagya siyang natigilan na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit agad ding napalitan iyon ng dati niyang malamig at walang emosyong ekspresyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong tumakbo, gusto kong magtago, gusto kong hilahin si Ellie at umalis. Ngunit ang aking mga paa ay parang napako sa kinatatayuan. Lumapit sa kanya ang punong guro ng paaralan, si Eire Santos, na halatang kinikilig at ninenerbiyos. Zaragoza, welcome po sa Isla de Clara Elementary School. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Zaragoza. Sponsor. Ano ang ibig sabihin nito? Narinig ko ang bulungan ng mga tao sa paligid. Siya raw ang bagong sponsor ng paaralan, ang may-ari ng isang malaking kumpanya na nagbigay ng donasyon para sa mga bagong classroom at mga libro. Hindi ito nangyayari. Sa dinami-dami ng lugar, bakit dito pa? Bakit ngayon pa? Habang abala si Colin sa pakikipag-usap kay Eire Santos, biglang kumawala si Ellie mula sa aking pagkakahawak. Tumakbo siya papunta sa direksyon ng entablado, kung saan may mga lobo at mga laruan. At sa kanyang pagtakbo, hindi sinasadyang nabangga niya ang binti ni Colin. Oops, sorry po, sabi ni Ellie, na patingala sa matangkad na lalaki. Napatingin si Colin sa maliit na batang bumangga sa kanya. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagtataka. It's okay, little boy, sabi ni Colin, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Ngumiti siya kay Ellie, isang ngiting hindi ko kailanman nakita sa loob ng 3 taon na nakasama ko siya.
Si Ellie, na hindi naman takot sa mga estranghero, ay ngumiti pabalik. Hello po. Ako po si Ellie. Hello, Ellie, sagot ni Colin. Ang ganda naman ng pangalan mo. At pagkatapos, sinabi ni Ellie ang mga salitang halos ikahimatay ko. Uncle, parang kilala kita, sabi niya, nakatitig sa mukha ni Colin. Kamukha mo po yung picture na laging tinitingnan ni Mama. Ang dugo ko ay biglang umakyat sa aking ulo. Picture? Anong picture ang sinasabi ni Ellie? Wala akong anumang litrato ni Colin na ipinapakita sa kanya. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Colin. Tumingin siya kay Ellie pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Agad akong lumapit at hinila si Ellie palayo. Ellie, anak, halika na dito. Huwag mong istorbohin si Sir. Pero mama, kamukha niya po talaga di. Ellie, mamaya na tayo mag-usap, sabi ko, pilit na humingiti, kahit na ang puso ko ay parang sasabog na sa kaba. Hinarap ko si Colin. Pasensya na po kayo, Jimmy Zaragoza. Makulit lang po talaga ang anak ko. Tinitigan ako ni Colin, ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri ang bawat kilos ko, ang bawat salita ko. Alam kong may kutob na siya. Alam kong may nabubuong hinala sa kanyang isipan. Anak mo, tanong niya, ang boses ay mababa, ngunit may diin. Tumango ako. Oo po. Ilang taon na siya? 13 po. Nakita ko ang pagkalkula sa kanyang mga mata. 3 taon. Ang parehong haba ng panahon mula nang umalis ako. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala, ng pagdududa, at ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita sa kanya noon, isang emosyon na parang takot. Ang programa ay nagpatuloy, ngunit wala na ako sa sarili ko. Ang aking isip ay lumilipad. Paano na ito? Ano ang gagawin ko? Paano kung malaman niya ang totoo? Si Colin ay umupo sa unahang hilera, kasama ang mga opisyal ng paaralan. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa akin at kay Ellie na nakakandong sa akin. Ang bawat sulyap niya ay parang isang karayom na tumutusok sa aking puso. Nang matapos ang programa, agad akong nagpaalam kay Emrek Santos. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang ilayo si Ellie kay Colin. Ngunit habang naglalakad kami palabas ng gate, biglang may humarang sa amin. Si Colin. Nisha, can we talk? Sabi niya, ang boses niya ay seryoso. Napalunok ako. Wala po tayong dapat pag-usapan, Jimmy Zaragoza. Meron, Nisha. Marami, git niya. Tumingin siya kay Ellie na nakatingala sa kanya, puno ng kuryosidad. Tungkol sa kanya. Alam ko na. Alam kong hindi na ako makakatakas pa. Ang lihim na matagal kong itinago ay malapit ng mabunyag. Ang batang may pangalang lihim ay malapit ng makilala ang kanyang ama. At sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot? Galit? O baka naman, isang maliit na piraso ng pag-asa? Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng pagkikita namin ni Colin sa school event ay puno ng tensyon at hindi mapakaling paghihintay. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. At hindi nga ako nagkamali. Kinabukasan, maaga pa lang ay may kumatok na sa pinto ng aming munting bahay kubo. Si Colin. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nisha, kailangan nating mag-usap, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Walang nagawa kundi ang papasukin siya. Si Ellie ay natutulog pa. Mas mabuti na rin siguro iyon. Umupo kami sa maliit naming sala, isang lumang sopa at isang maliit na mesang gawa sa kawayan. Ang layo ng itsura nito sa marangyang mansyon na dati naming tinitirhan. Alam ko na, Nisha, panimula niya. O, mas tamang sabihin, may kutob na ako. Pero gusto kong marinig mula sa iyo. Huminga ako ng malalim. Ito na. Ang sandaling matagal ko nang kinatatakutan, ngunit alam kong darating. Si Ellie, sabi ko, nanginginig ang boses. Anak mo siya, Colin. Walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Tila ba ang kumpirmasyong iyon, kahit inaasahan na niya, ay may bigat pa ring dala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng hinanakit. Pagsisisi.
Para saan pa, Colin, mapait kong sagot. Para gamitin mo rin siya, tulad ng ginawa mo sa akin. Para maging bahagi siya ng isa na namang kasunduan? Hindi, Colin. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon sa anak ko. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ko. Isang sakit na tila ba sumasalamin sa sakit na matagal ko nang dinadala. Alam kong nagkamali ako, Nisha, sabi niya, ang boses niya'y biglang lumambot. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Hindi ako umimik. Ang mga salita niya ay parang musika sa aking pandinig, ngunit kasabay noon ay ang takot na baka isa na naman itong panlilinlang. Nang umalis ka, pagpapatuloy niya, parang gumuho ang mundo ko. Noong una, galit ang naramdaman ko. Galit dahil iniwan mo ako. Pero habang lumilipas ang mga araw, ang galit na iyon ay napalitan ng isang matinding pangungulila. Hinanap-hanap kita, Nisha. Hinanap-hanap ko ang presensya mo, ang mga simpleng bagay na ginagawa mo para sa akin na noon ay hindi ko pinapahalagahan. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatanaw sa dagat. 3 taon, Nisha. 3 taon kitang hinanap. Nagbaka sakali akong babalik ka. Nagbaka sakali akong mapapatawad mo ako. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Nang makita kita ulit, at nang makita ko si Ellie, alam kong hindi aksidente ang lahat. Alam kong may dahilan kung bakit tayo muling pinagtagpo. Colin, hindi ganoon kadali, sabi ko, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang hirap ng mag-isang itinataguyod ang anak natin, ang takot na baka isang araw ay mahanap mo kami at kunin mo siya sa akin. Lumapit siya sa akin, lumuhod sa aking harapan. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang mga kamay ay mainit, nanginginig. Patawarin mo ako, Nisha, sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong patunayan sa iyo na nagbago na ako. Hayaan mo akong maging ama kay Ellie. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na Colin, ang Colin na marunong masaktan, ang Colin na marunong magsisi, ang Colin na marunong magmahal. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak na rin ako. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng hinanakit na matagal kong kinimkim ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang mga salita. Kailangan ko ng pruweba. Kailangan kong makasiguro na hindi na mauulit ang nakaraan. Kailangan nating magpad na test, Colin, sabi ko, matapos kong punasan ang aking mga luha. Para sa kapakanan ni Ellie. Para sa kapayapaan ng isip nating lahat. Tumango siya. Naiintindihan ko. Gagawin natin ang lahat para kay Ellie. Kinabukasan, lumipad kami papuntang Maynila. Si Ellie, tuwang-tuwa sa kanyang unang pagsakay sa eroplano. Si Colin, hindi maalis ang tingin sa aming anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Ang ECG test ay ginawa sa isang kilalang klinika. Ang paghihintay sa resulta ay parang isang walang hanggan. Ngunit nang lumabas ito, walang duda, si Colin nga ang ama ni Ellie. Pagkatapos noon, nagsimula ang mahabang proseso ng paghilom. Hindi naging madali. Maraming beses na nagtatalo kami ni Colin, maraming beses na nagkakasakitan ng damdamin. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat pag-iyak, sa bawat pagpapatawad, unti-unti naming binubuo muli ang pundasyon ng aming relasyon. Nanatili kami sa Maynila ng ilang linggo. Ipinakilala ni Colin si Ellie sa kanyang mga magulang. Si Don Ricardo at Senora Matilda, noong una ay nagulat, ngunit nang makita nila ang kanilang apo, agad silang napamahal dito. Humingi sila ng tawad sa akin sa lahat ng kanilang nagawa. At sa pagkakataong iyon, naramdaman kong totoo na ang kanilang pagsisisi. Si Colin, ginawa ang lahat para maparamdam sa akin na mahalaga ako, na mahal niya ako. Ipinagluluto niya kami ni Ellie. Dinadala niya kami sa mga pasyalan. Kinakantahan niya si Ellie bago matulog. Mga simpleng bagay, ngunit para sa akin, iyon ang pinakamahalaga. Isang hapon, habang naghahanda kami ng hapunan sa maliit na apartment na tinutuluyan namin, biglang nagtanong si Ellie. Mama, si Tito Colin po ba ang papa ko? Napatingin kami ni Colin sa isa't isa.
Ngumiti si Colin kay Ellie. Anak, sabi ni Colin, lumuhod para magkapantay sila ni Ellie. Ako ang papa mo. Niyakap ni Ellie si Colin ng mahigpit. Papa. Sabi ko na nga po eh. Kamukha mo po kasi ako. Natawa kami ni Colin. Ang puso ko ay puno ng saya. Kinagabihan, pagkatapos naming ihatid si Ellie sa kanyang silid, niyaya ako ni Colin na maglakad sa labas. Pumunta kami sa isang park na malapit sa apartment. Umupo kami sa isang bench sa ilalim ng mga bituin. Nisha, sabi ni Colin, hinawakan ang aking kamay. Alam kong marami pa tayong dapat ayusin. Alam kong hindi pa tuluyang naghihilom ang mga sugat ng nakaraan. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako sa iyo, seryoso ako sa atin. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing. Isang singsing na mas simple kaysa sa nauna, ngunit para sa akin, mas makabuluhan. Nisha, sabi niya, tumingin sa aking mga mata. Noong una, pinakasalan kita dahil sa isang kasunduan. Dahil sa utang na loob. Dahil sa negosyo. Pero ngayon, huminga siya ng malalim. Ngayon, wala nang kasunduan. Wala nang utang na loob. Wala nang negosyo. Puso ko na ang alok ko. Lumuhod siya sa aking harapan. Nisha, mahal kita. Mahal na mahal kita. Will you marry me again? This time for real. This time for love. Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, luha na ito ng purong kaligayahan. Tumango ako. Yes, Colin. Yes, I will marry you. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. At pagkatapos, hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng pagnanasa, ng pangako. Isang halik na nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tunay na pag-ibig ay laging mananaig. Ang aming pangalawang kasal ay simple lang, ngunit puno ng pagmamahal. Nandoon si Lola Sabel, si Manang Faye, ang pamilya ni Colin, at ang aming munting anghel, si Ellie, na siyang aming ring bearer. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman, natagpuan ko na ang aking liwanag. Sa piling ng lalaking minsan kong kinamuhian, ngunit ngayon ay minamahal ko ng buong puso. Ang lalaking minsan ay tinawag akong alipin, ngunit ngayon ay tinatawag na akong mahal, bulong ni Colin sa aking tainga habang nagsasayaw kami sa aming reception. Mahal na mahal kita, Nisha ko. Ngumiti ako. Mahal na mahal din kita, Colin ko. Sa huli, ang pag-ibig ang nagwagi. Ang pag-ibig ang naghilom sa lahat ng sugat. Ang pag-ibig ang nagbigay sa amin ng pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin naming hinding-hindi na namin ito sasayangin pa. Mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-aalay ng inyong mahalagang oras upang samahan ang kwento ni Nisha at Colin mula sa simula hanggang sa huling kabanata. Bawat komento, bawat reaksyon, at bawat pag-share ninyo ay nagsilbing inspirasyon at lakas para sa akin upang tapusin ang nobelang ito. Maraming salamat po. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging si Nisha, naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang pagkalito, ang kanyang mga takot, at higit sa lahat, ang kanyang pag-asa. May mga pagkakataon na napapaluha ako habang tinatahak niya ang mga pagsubok, at may mga sandali naman na napapangiti ako sa maliliit na tagumpay na kanyang nakakamit. Ang pagbuo sa kanyang karakter, at pati na rin kay Colin, ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Isang malaking hamon ang bigyang buhay ang kanilang mga damdamin sa paraang makatotohanan at makakaantig sa inyong mga puso. Ngunit sa bawat tapos na kabanata, isang kakaibang saya ang aking nadarama, lalo na kapag nababasa ko ang inyong mga mensahe na nagsasabing naapektuhan kayo at may natutunan sa kanilang kwento. Kung mayroon mang mga mensahe o aral sa buhay na nais kong maiwan sa inyo mula sa kwentong ito, ito ay ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad. Nakita natin kung paano ang pag-ibig, kahit na dumaan sa matitinding pagsubok at kasinungalingan, ay maaaring maghilom at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ang pagpapatawad, hindi lamang para sa iba kundi para na rin sa ating sarili, ay isang mahalagang susi upang makalaya tayo sa bigat ng nakaraan.
Ipinakita rin sa kwento ang kahalagahan ng katatagan sa harap ng mga hamon, ang halaga ng pamilya, kahit pa hindi ito perpekto, at ang kakayahang bumangon muli matapos ang bawat pagkakamali at kabiguan. Sana'y ang kwento ni Nanisha at Colleen ay magsilbing paalala na kahit gaano pa kadilim ang ating dinaraanan, laging mailiwanag na naghihintay sa dulo, basta't hindi tayo susuko at patuloy tayong maniniwala sa kabutihan. Ngayon, nais ko kayong anyayahan na mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin tungkol sa kwentong ito. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Sino ang karakter na pinaka-nakarelate kayo? Ang inyong mga mensahe ay napakahalaga sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Nanisha at Colleen, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa iba pa nating mga kababayan. Naway ang kanilang paglalakbay ay magbigay din ng inspirasyon at pag-asa sa marami pang mambabasa. Muli,